National Police tinutunton na ang utak sa likod na multimilyon na iligal na kalakalan ng krudo sa Navotas. Krudo at fuel tank sa isang residential lot sa Quezon City, tinatanggal na ng may-ari. Unang pagpupulong ng Legislative Energy Action Development Council ng Kamara isinasagawa ngayong araw. Department of Trade and Industry tiniyak na walang taas presyo ng prime commodities hanggang April 30. State witness sa bail hearing ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. humarap sa korte. Dating District Engineer Bryce Hernandez itinurong sangkot sa issue ng flood control scam. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 8, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inaasahan darating ngayong buwan ang daan-daan libong bariles ng petrolyo. Kaya naman, tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng mga produktong petrolyo sa bansa sa mga susunod na linggo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. May supply ng mga produktong petrolyo hanggang katapusan ng Mayo. Ito ang inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin sa gitna ng nararanasang krisis sa supply ng petrolyo na epekto ng hindi matapos-tapos na sigalot sa Middle East. Paliwanag ni Secretary Garin, kapag ganito karami ang supply ng langis sa bansa, nagkakaroon ng mas mahabang panahon ang Pilipinas para sa shipment ng panibagong supply ng petrolyo. Kabilang na dito ang pagbili ng fuel supply ng mga oil company at Philippine National Oil Company o PNOC. So as we normally update, the inventory compared to last week is still steady. If you can see on the screen, the inventory as of today, on average, on all the products is 50.42. Now, 50 days and 42, 50 days. That means the supply we have as of today is good up to 50 days. Ayon pa sa kalihim, kapag nakumpirma ang biniling petrolyo sa ibang bansa, umaabot ang delivery nito ng 7 hanggang 10 araw. Kadalasang nanggagaling anya ito sa Southeast Asian countries, kabilang na ang Japan, gayon din ng China. Sa ngayon ay wala pa anyang antala na naiulat sa delivery ng inaasahang supply ng petrolyo sa bansa. Ngayong Abril, may mga nakaschedule na serye ng shipment ng langis na darating sa Pilipinas. Kabilang dito ang 300,000 barrels na darating sa April 10 mula sa Malaysia sa pamamagitan ng Singapore. Habang may dalawa pang 300,000 barrels na inaasahan din ngayong buwan na magmumula naman sa North Asia at India. There are two types of procurements. There's the government procurement and there's the private procurement. So ang private, we continuously monitor that, but that is a private procurement. They procure from different supplier countries, South Korea, China, Singapore, Malaysia. Marami pong kinukunan. Continuous din yan sila. On the other hand, there is the government procurement, which is the 900,000 barrels scheduled for this month of April. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang 9 na individual sa Navotas. Ito'y matapos na maaktuhan na nagpapaihi ng produktong petrolyo. May ulat si Lea Ilagan.
Naispata ng mga nagpapatrolyang tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang isang tanker na mayroong peking plaka sa bahagi ng Road 10 Navotas. Nang sundan ang tanker ng mga tauhan ng HPG, huminto ito sa loob ng Fishport sa Navotas. Doon nadiskubre ng HPG ang ginawang pagpapaihi o pagsipsip ng tanker ng produktong petrolyo mula sa isang barge. Ayon kay HPG Acting Director, Police Brigadier General Romel Batangan, tinatayang nasa 60 to 80,000 liters ng produktong petrolyo ang laman ng barge na nagkakahalaga ng nasa 9.5 hanggang 9.7 million pesos. Dito pong lugar na to, as per coordination natin dito sa maritime natin dito, hindi ito dapat ang lugar para mag-transfer ng mga petroleum products. Hindi ito intended. So from then may violation na po sila. Hindi pa naman matukoy ng HPG kung sino ang may-ari ng barge at ng tanker. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung saan ang gagaling ang langis at saan ito isinusupply. We have already coordinated sa Department of Energy to determine kung locally manufactured or galing po sa labas itong petroleum products na karga ng barge. Ang siyam na suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 o illegal trading of petroleum products. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinutunton na ng Philippine National Police o PNP ang nasa likod o big fish na multi-million peso illegal diesel trade sa Navotas City. Ito ay matapos madiskubre ang operasyon nito sa Fishport Complex sa Barangay NBBS kahapon. Narito ang live report ni Leia Ilagan. Leia, may impormasyon na ba ang PNP kung saan konektado itong illegal trading sa Navotas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., posibleng konektado ito sa mas malawak na network ng paihi scheme sa bansa. Kaya naman inihahanda na rin ng PNP ang financial investigation para matunton ang daloy ng pera sa kanilang operasyon. Matatandaang naaresto sa joint operation ng mga otoridad ang siyam na individual at nakumpiska ang 65 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 9.79 million o 9.75 million pesos. Nadiskubre ang aktibidad matapos nasundan ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang isang tanker na may peking plaka kung saan huminto ito sa Fishport upang kumuha ng langis sa isang barge na nakadaong doon. Ang siyam na naarestong suspect Ella ay maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 o illegal trading of petroleum products. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nais matiyak ng Senado na may sapat na pondo ang gobyerno para sa tulong pinansyal sa gitna ng krisis mula sa gitnang silangan. Ito ay upang masigurong hindi mapuputol ang serbisyo at ayuda para sa mga mamamayang direktang maapektuhan ng nasabing tensyon. May balita si Jed Neresina. Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na handa silang mag-abot ng tulong sakaling kapusin ang pondo ng gobyerno para sa ayuda. Sa gitna ito ng pangambang tumagal pa ang krisis sa bansa. Sa ginanap na hearing ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kahapon April 7, direktang tinanong ng chairperson ng komite na si Senator Erwin Tulfo ang pamunuan ng dalawang ahensya kung mayroon silang maitutulong na pondo. Ito ay sakaling tuluyang maubos ang budget ng mga line agency gaya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at Department of Agriculture para sa pamimigay ng ayuda. Ayon kay Attorney Janine Marian Javier, Senior Legal Counsel ng PAGCOR, bukas sila sa anumang mungkahi mula sa mga ahensya kung paano pa sila makakapagbigay ng karagdagang suporta. Sir, perhaps just to share,
Last year, sir, we had a budget total income of 106 billion. 66 billion of that, sir, we provided to contributions to nation building. 50% of our income goes to the national government as our national government share, sir. These are used to fund priority projects such as the Universal Healthcare Act, Maharlika Investment Fund, among others. Perhaps, sir, if the concerned agencies can suggest how we can provide assistance, and baka this is something surely that we can take into consideration, sir, given our current funding obligations as well. Ganito rin ang naging tugon ng PCSO, bagamat nakaprograma na ang kanilang budget para sa medical assistance. Sinabi ni Attorney Lauro Patiag na hindi imposible ang paglilipat ng pondo. Paliwanag ni Attorney Patiag, maaaring magpasok ng mga bagong programa o magsagawa ng realignment sa ilalim ng kanilang health and welfare program upang direktang matugunan ang kasalukuyang krisis. As we have reported, actually, Mr. Chair, the corporate operating budget of the agency is being prepared and crafted and approved ahead of the current year. However, there are situations that programs can be introduced and realignment of funds can be done. So it's possible in that sense, Mr. Chair. But all the funds currently are already programmed for these various programs as mentioned. But it is possible that if there is a need, one program may be considered for realignment in that budgeting program. Bagamat una nang tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat pang pondo ang pamahalaan, nagsisilbing mahalagang safety net ang commitment ng dalawa sa pinakamalaking source ng kita ng gobyerno upang matiyak na hindi mapuputol ang ayuda para sa mga apektadong Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na ngayong araw sa Senado ang pagdinig hinggil sa matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa bansa. Layo na nasabing pagdinig na makabuo ng mga hakbang upang maibsan ang pasanin ng nasabing sektor sa lumalaking gasto sa produksyon. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, ano na ang mga natalakay ngayong umaga sa pagdinig? Ella, kasama sa mga natalakay na kaninang umaga dito sa Senado ay kung paano naapektuhan yung mga magsasaka maging yung mga mangingisda dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dito inihayag kanina ng Department of Agriculture na kung magtutuloy-tuloy itong krisis ay maaaring yung ilang mga magsasaka ay magbawas na ng kanilang produksyon. Sinimulan ng talakayan ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng agrikultura sa bansa. Naimbitahan sa nasabing pagdinig ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa pribadong sektor. Ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan, chairman ng komite, ang krisis sa enerhiya ay may malaking epekto sa supply ng pagkain sa bansa. Ipinaliwanag ng senador na dahil ang Strait of Hormuz ang dadaanan ng 30 hanggang 40% ng supply ng pataba sa mundo, direktang nanganganib ang ating lokal na produksyon. Base sa ulat naman ng Department of Agriculture, hirap na ang ilang magsasaka dahil sa sabay na pagtaas ng presyo ng krudo at ng mga pataba na ginagamit sa pagtatanim. Dahil dito, posible itong magresulta na may ilang magsasaka ang mapipilitang magbawas ng kanilang produksyon. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, posibleng umabot sa bilyong piso ang pagkalugi ng naturang sektor kung hindi agad gagawa ng hakbang ang pamahalaan. The value that we are projecting to lose, assuming we don't do anything, the cost of inaction for 3 major crops alone, and I'm talking about rice, corn,
and fisheries is already 75 billion pesos. Okay, For the lost. first, yes, that's the cost of inaction. We have a proposal actually to fund a preventive measure to prevent this from happening, because as you correctly pointed out, this is going to happen exactly if we don't do anything. Right now, wala pa ho yun eh. And the good thing about what we're doing, Mr. Chair, is we are anticipating a catastrophe that is about to happen assuming we don't act. Binigyang diin naman ni Senator Bam Aquino na 40 araw na ang krisis sa Middle East at damang-dama na ito ng bulsa ng mga Pilipino. Aniya kailangan na ng agarang aksyon upang mapigilan ang domino effect nito sa mga pangunahing pangangailangan o bilihin. Bukod naman sa magsasaka, inihayag din ng ilang grupo sa pagdinig na maging ang mga mangingisda ay nagbabawas na rin ng kanilang paglayag sa dagat dahil hindi na kinakaya ang sobrang mahal na presyo ng krudo. Sa ngayon nagpapatuloy yung pagdinig dito sa Senado at matapos ngang bigyan ng pagkakataon na makapagsalita at matanong ng ilang senador ang Department of Agriculture, ay binigyan din ng pagkakataon yung mga pribadong sektor para makapagbigay ng kanilang mga komento o suhestyon kung paano tutugunan itong krisis na nararanasan sa bansa at matiyak din yung food security sa bansa. Ayan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nararamdaman na sa presyo ng pagkain ang pagtaas ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Agriculture, tumataas ang gasto sa produksyon at transportasyon na may direktang epekto sa mga magsasaka, mangingisda at mga consumer. Kaugnay nito, patuloy ang paglulunsad ng ahensya ng mga hakbang upang makabawas sa tumataas na gastos sa food production, bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Narito ang report ni Mia Alonzo. Naglatag ng mga hakbang ang Department of Agriculture upang mabawasan ang gasto sa produksyon at transportasyon ng pagkain na dulot ng sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 3.7% ang food inflation noong Marso na halos doble kumpara sa 1.9% noong Pebrero ngayong 2026. Ang biglaang pagbilis ng inflation ay iniuugnay sa mas mataas na input cost at pamasahe sa transportasyon ng mga produkto na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis sa international market. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., naghanda ng hakbang ang ahensya na layong protektahan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa patuloy na pagtaas ng gastusin at tiyakin na nananatiling abot kaya pa rin ang presyo ng mga pagkain. Kabilang sa mga inilatag na hakbang ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga producer at pagsiguro ng access sa mga input gaya ng fertilizer na patuloy ring tumataas ang presyo. Pinabibilis din ang implementasyon ng mga programa tulad ng Benting Bigas Meron na nakatuon sa pagpapababa ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kasabay nito, pinapalawak rin ang mga proyekto sa infrastruktura tulad ng farm-to-market roads, rice processing system at mga post-harvest facilities na inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng gastos sa produksyon at mas maayos na distribusyon ng mga produkto. Sa ilang lugar, nag-deploy na rin ng mga truck ang ahensya para tulungan ang mga magsasaka, kabilang ang mga vegetable producers sa Benguet na maiparating ang kanilang ani sa mga pamilihan. Dagdag pa ng kalihim na habang patuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, inaasahang mananatiling sensitibo ang presyo ng pagkain sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, nakatuon ang mga hakbang sa pagpapababa ng gastos sa produksyon at pagpapatatag ng supply. Ngunit nananatiling hamon ang pagtitimbang sa pagitan ng abot kayang presyo para sa mga consumer at sapat na kita para sa mga producer. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasagawa ngayong araw ang kauna-unahang pagpupulong ng Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Binubuo ito ng 13 House Committees na layong makabuo ng legislative measure para tugunan ng pamahalaan ang epekto sa gitna ng isang national energy emergency. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live.
Rosalie, present ba sa meeting ang economic managers ng Marcos administration at ano ang latest sa oil at energy situation sa bansa? Ella, dinaluhan nga ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang pagpupulong ng 13 House Committee sa gitna ng National Energy Emergency dahil sa tensyon sa Middle East na lubang nagpataas sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Tinatawag ang 13 House panels na Legislative Energy Action Development o LEAD Joint Committee. Pangunahing nagbigay ng briefing kaugnay ng oil at energy situation sa bansa si Energy Secretary Sharon Garin. Anya, nasa 1 milyong bariles na ng diesel ang nasecure ng bansa na 5 araw ang itatagal ng supply. Pagtitiyak nito, may stable supply ngayon ng Pilipinas ng produktong petrolyo sa loob ng 50 araw. Pero dahil sa sitwasyon sa Middle East, hindi na kasi sigurado kung saan ang direksyon ng global oil supply. Dagdag pa nito, ang kailangan ngayon ay paigtingin ang energy at fuel efficiency ng bansa dahil kung magtitipid anya sa konsumo, maaaring mapalawig ang supply ng langis mula 50 hanggang 75 araw. Nagbigay din ng impormasyon si Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Sartornino sa mga ginagawang hakbang ng komisyon para ma-stabilize ang presyo ng kuryente at mas secure din ang supply ng enerhiya. Sa ulat naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 4,611 na ang repatriated overseas Filipino workers at kanilang dependents mula sa Middle East dahil sa gulo doon sa pamagitan naman ng tulong ng gobyerno. Samantala, ayon kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III, layo ng multi-panel meeting na makapagbigay ng agarang tugon na mararamdaman ng publiko sa gitna nga ng suliraning kinakaharap ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng House Speaker. Unang-una na rito ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. Ella, layo ng Lead Joint Committee na makabuo ng panukalang batas na tutulong sa bansa na makatugon sa epekto ng isang national energy emergency. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office o PCO ang mga posibleng nasa likod ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon sa gitna ng energy o energy emergency sa bansa. May ulat si Dante Amento. Naglabas ng mahigpit na babala ang Presidential Communications Office o PCO laban sa mga individual na sadyang gumagawa ng mga peking balita sa internet, lalo na ngayong panahon ng energy emergency. Sinimula ng PCO ang hakbang para kasuhan ang taong nasa likod ng isang Facebook page na nagpapakalat umano ng maling impormasyon. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Hiniling na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ na imbestigahan ang 3 partikular na post na kinabibilangan ng umano'y isang gawa-gawang energy lockdown na idinisenyo para mang-scam ng mga tao na bumili ng solar panels. Isang pekeng kakulangan sa supply ng krudo upang mag-panic buying ang publiko ng gasolina, diesel at LPG. Isang imbentong emergency lockdown dahil sa tinatawag na COVID-19 Cicada variant. Binigyang diin ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na ang paglalathala ng maling balita ay isang krimen sa ilalim ng batas. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. Ayon sa pamahalaan, magpapatupad sila ng zero tolerance laban sa mga sadyang nanlilinlang sa publiko tungkol sa seguridad at presyo ng enerhiya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pauwi na ang ikalimang batch ng overseas Filipino workers mula sa Kuwait. 166 na OFWs at kanilang dependents ang kasama sa darating. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, inaasahan dadating sila sa Pilipinas bukas ng alas 11 ng umaga. Mayroong mataas na tsansa na maging bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, maaari itong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Sa 8 a.m. update ng State Weather Bureau kanina, namadaan sa 3,100 kilometers east ng northeastern Mindanao ang LPA. Pinapayuhan ng PAG-ASA ang publiko na palaging mag-monitor sa weather updates. 2 lugar sa bansa ang posibleng umabot sa 42 degrees Celsius o Danger Level Heat Index ngayong araw, April 8. Batay sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAG-ASA, ito ay ang Cotabato City sa Maguindanao at Butuan City sa Agusan del Norte. Maaari magdulot ng iba't ibang heat-related illnesses ang Danger Level Heat Index, kabilang na ang heat stroke. Samantala, ang malaking bahagi naman ng bansa ay nananatili sa extreme caution category ng heat index, habang ang lalawigan ng Benguet ay nananatiling malamig ang temperatura. Abiso sa mga motorista sa Metro Manila, suspindido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme bukas sa araw ng Huwebes, April 9 dahil sa paggunita sa araw ng Kagitingan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, otomatikong sinususpindi ang number coding tuwing regular holiday at special non-working holiday. Bumaba sa 5.1% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho nitong buwan ng Pebrero batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kumpara sa 5.8% unemployment rate noong buwan ng Enero. Pero mas mataas pa rin ito kumpara sa 3.8% unemployment rate sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na walang taas presyo sa basic necessities at prime commodities. Partikular na ang mga nasa listahan ng DTI. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, tuloy-tuloy ba yung ginagawang inspeksyon ng DTI sa mga palengke para mabantayan yung presyo ng mga bilihin? Magandang tanghali, Aga. Tama sa batay sa pahayag kanina ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, nationwide yung kanilang monitoring sa presyo. Lalo na mayroon tayong ngayong krisis sa enerhiya kung saan apektado maging yung ating basic and prime commodities. Walang price increase o pagtaas ng presyo ng basic necessities at prime commodities hanggang sa April 30. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ito ay nasa 205 na mga produkto na nasa kanilang listahan. Nakapaskil niya ito sa mga supermarket at makikita rin sa DTI website. Binigyang diin ng DTI na mahalagang malaman ang presyo batay sa kanilang listahan para matiyak kung walang pagtaas ng presyo ng bibilhing produkto. Kabilang sa basic necessities ay canned goods, processed milk, tinapay, noodles, asin at iba pa. Samantala ang mga prime commodities naman kasama po dyan ang corned beef, condiments at mga sabon. Yung 205 products na nasa list ng DTI, no price increase po ito up to April 30. So if we want to know the products that are within the list of DTI, makikita po ito nakapaskil sa groceries and supermarket. And nakapaskil din po ito sa website ng DTI and social media sites ng DTI. So, dapat alam po natin kung magkano yung mga prices. Dagdag pa ng DTI, may mga nag-apply sa kanila na magtaas ng presyo pero hindi pa inaprubahan. Sa mga posibleng pag-abuso o magtaas ng presyo ay magsumbong sa DTI sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-384 o mag-email sa report to sec@dti.gov.ph
at maaari din anyang mag-report sa local government unit dahil kausap sila ng DTI. Tiniyak ng kagawaran na nakamonitor sila sa buong bansa patungkol sa presyo. Aga, bukod sa monitoring ng presyo ng mga basic commodities and prime commodities sa bansa, tiniyak ng DTI na sa ngayon ay batay sa pakikipag-usap nila sa ibang mga kagawaran sa bansa ay mayroong enough o sapat na supply ng pagkain sa bansa. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nanindigan si Solicitor General Darlene Marie Berberabe na nakaayon sa saligang batas ng Pilipinas ang unprogrammed funds na nakapaloob sa General Appropriations Act. Samantala, naniniwala naman ang isang dating opisyal ng National Economic Development Authority at ekonomista na maaaring maituring na bagong uri ng pork barrel ang unprogrammed funds na nakapaloob sa GAA. May ulat si Benedict Samson. Patuloy na kine-question sa Korte Suprema ang legalidad ng unprogrammed funds na nakapaloob sa General Appropriations Act o GAA ng taong 2024, 2025 at 2026. Sa ginanap na oral argument sa Korte Suprema kahapon, April 7, kine-question ng mga petitioner ang nasa 449.5 billion pesos na bicameral insertion sa 2024 GAA. Gayon din ang umano'y amendment sa special account sa general funds ng 2025 national budget at ang program appropriations sa ilalim naman ng 2026 General Appropriations Act. Pero ayon kay Solicitor General Attorney Darlene Marie Berberabe, walang nalabag o nakaayon sa saligang batas ang naturang unprogrammed funds. The invalidation of an entire legislative mechanism should not be done unless the petitioners have shown a clear and irreconcilable conflict with the Constitution. It is our position that they have not. Tungkulin ng kapitapitagan at kataas-taasang hukuman ito na bantayan ang mga linyang itinakda ng konstitusyon. Sa ganang amin, sa paghahandang tugunan ang mga pangangailangan ng sambayanan gamit ang unprogrammed appropriations, isinaalang-alang ng ehekutibo at lehislatura ang mga linyang ito sapagkat ang pagmamay-ari ng kaban ng bayan ay nasa sambayanan. Samantala, para naman kay dating NEDA Director General na si Professor Solita Collas Monsod na nagsilbing amicus curiae o resource person ng korte, maaari na rin anyang maituring na bagong uri ng pork barrel ang unprogrammed funds. The unprogrammed appropriations was chosen as the place to hide the lump sum appropriations. There was the SAGIP and the BIP. In other words, the unprogrammed appropriations became the repository of these BICAM assertions. Ayon pa kay Professor Monsod, kapansin-pansin din ang paglobo ng budget sa ilalim ng unprogrammed funds mula noong taong 2022 hanggang sa taong kasalukuyan. But in 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow, they went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. And notice that the dark blue and the light blue bars is where the general appropriations exceeded the national expenditure program. Anyway, you could see the ballooning of the unprogrammed appropriations. Para naman kay dating Budget and Management Secretary Benjamin Diokno, masyadong malaki ang itinaas ng unprogrammed appropriations ngayon kung ikukumpara sa mga nakalipas na administrasyon. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010 under President Arroyo, in 2022 under President Duterte, and from 2023 to 2025 under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. Muling ipagpapatuloy ang oral argument sa darating na April 21 kung saan mas inaasahan ng interpellation o pagtatanong ng mga maestrado hinggil sa usapin ng unprogrammed funds sa General Appropriations Act. Benedict Samson, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng defense team ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petisyon sa Supreme Court upang ipatigil ang impeachment proceedings sa Kamara. Nakasaad sa inilabas na pahayag ni Attorney Michael Poa na nag-file sila ng petition for certiorari and prohibition kaugnay ng isinasagawang pagdinig ng House Committee on Justice. Layo nito na mabigyan ng kalinawan ang mga pangunahing katanungan sa konstitusyon na sa kanilang pananaw ay kailangan ng agarang atensyon ng Korte. Binigyang diin din ni Attorney Poa na hindi nila iniiwasan o gustong takasan ang proseso, kundi nais lang nilang matiyak na ito ay naaayon sa isinasaad ng konstitusyon. Bunsod ng naturang hakbang, hindi na rin muna sila magbibigay ng iba pang detalye habang hinihintay ang aksyon ng Korte Suprema dito. Pinuligsa ng isang kongresista ang pagtakbo sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila desperado ang kampo ng Vice Presidente na ipatigil ang pag-iimbestiga sa kanya. Nagpapakita rin umano ito ng takot na lumabas ang mga ebidensya na magdidiin sa Vice Presidente. Ang Vice President nag-impeach sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap na ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya. Umaasa naman si Representative Sendanya na walang magiging epekto ang petisyon sa gagawin na pagdinig ng House Committee on Justice sa April 14. Tiwala rin itong nakabatay ang proseso ng impeachment sa saligang batas at House Rules on Impeachment. Samantala, sinabi rin ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na hindi pwedeng gawing laging takbuhan na lang ni VP Sara ang Supreme Court. Naniniwala ang Office of the Ombudsman na makakaapekto sa kanilang investigasyon kung isa sa publiko nila ang huling report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito'y kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission matapos ang halos 6 na buwan. May balita si Ivan Alvarez. Ibinigay na ng Malacanang ang bola sa Office of the Ombudsman upang magdesisyon kung isa sa publiko ang full report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, posibleng malagay sa alanganin ang kanilang mga investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure project kung isa sa publiko nila ang nilalaman ng report. Releasing the findings of the ICI would jeopardize some of the investigations here at the Office of the Ombudsman. Paliwanag nito, napakaraming dokumento ang ipinasa sa kanila ng komisyon, gaya na lamang ng mga transcript ng interviews, mga sinumpaang salaysay at iba pang papeles na nakuha mula sa pagpapasabina sa iba't ibang ahensya. Ilan sa mahalagang impormasyong laman ng mga ito ay itinuturing nilang confidential. Patuloy ang kanilang paghahanda sa mga kasong isasampa sa korte, kaya naman nagiging maingat sila at hindi nagpapadalos-dalos sa mga inilalabas na impormasyon. Giit ni Clavano, ayaw nilang pangunahan ang proseso, ngunit hindi naman anya ibig sabihin nito ay wala ng transparency sa kanilang tanggapan. However, there are certain things that we cannot divulge yet for purposes of the integrity of the investigation. Matatandaang nitong Marso, nasa 200 kahon ng mga papeles ang dumating sa Ombudsman kasabay ng anunsyong magtatapos na ang operasyon ng komisyong binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaninindigan ng mga akusado sa flood control case sa Davao Occidental na umiiral ang proyekto at walang ghost project gaya ng inaakusa sa kanila. Narito ang report ni Gladys Toabi.
Iginiit ng kampo ng constructor na si Sara Diskaya at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na walang ghost project sa Davao Occidental at nakumpleto na ang nasabing proyekto noong 2022. Ito ang paninindigan ng mga akusado sa pagsisimula ng paglilitis kahapon sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. We will prove during our turn that the project is actually completely constructed. Kinasuhan si Diskaya at iba pang mga opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y 96.5 million pesos na ghost flood control project sa probinsya. Sa pagdinig, 3 testigo mula sa DPWH Central Office ang ipinresenta ng prosekusyon na nagsagawa ng ocular inspection sa concrete revetment wall sa Barangay Kulaman. Ayon sa kanilang testimonya, hindi tugma ang lokasyon na kanilang ininspeksyon sa aktwal na lugar ng proyekto, batay sa mga plano. Dagdag nila, isinagawa nila ang inspeksyon alinsunod sa memorandum na kanilang natanggap. Their only complaint is allegedly the project was constructed on a portion of the Kulaman riverbank, which is not perfectly consistent with the location indicated in the plans. So it's allegedly a project situated on a place which is not supposed to be the place indicated in the plan. But that's only a portion. The rest is consistent with the plan. There was only a gap of 400 meters. That refers to the point of beginning where the concrete revetment was supposed to begin. Dumalo sa pagdinig si Diskaya at iba pang akusado sa pamamagitan ng video conference. Habang personal namang humarap sa korte, si Engineer Harold John Villaver. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa April 20. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarap ngayon sa korte ang state witness na si Sally Santos para sa bail hearing ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang kapwa-akusado. Sa kalagitnaan ng cross-examination, itinuro ni Santos si dating District Engineer Bryce Hernandez sa issue ng flood control scam. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung partikular na akusasyon ni Santos dyan kay Bryce Hernandez? Ay sa state witness na si Sally Santos, nag-deliver pa siya ng ng halaga ng pera kay dating Dakas First District Engineer Bryce Hernandez mula sa kanilang nagkita sa mga infrastructure project. Ang 12 proyekto nito 2024 hanggang 2025 at nagkaroon sa pagitan ng SIPS Construction at Bulacan First District Engineer Office. Sa pinangunahan ni Bryce Hernandez, yan ang pinatutunganan ng state witness sa Sally Santos sa pagtestigo ito sa bail petition hearing na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang kapwa-akusado sa kasong conversation. Ayon kay Santos, tinatayang 1.8 billion pesos ang budget sa kanilang naging 42 proyekto sa Bulacan. 80 billion umano ang nakuha ni Santos bilang royalty fee, habang ang natirang higit 1.7 billion ay para na kay Bryce Hernandez. Tinanong ng Sandigan Bayan 3rd Division kung paano niya nakukuha ang ganitong kalaking pera. Ayon kay Santos, parte-parte ang kanyang pag-withdraw. Pinakamalaking inilabas niya sa Land Bank ay 400 million pesos sa loob lamang ng 5 oras. Magdadala umano siya ng mga kahon sa bangko at doon ilalagay ang bundle ng mga cash at i-deliver naman sa opisina ni Hernandez. Samantala, bukod rito, sinabi rin ni Santos na si Hernandez mismo ang nagsumbinsi sa kanyang magtayo ng sariling construction company noong 2019. Idagdag pa na ang dating district engineer rin ang nag-aasikaso ng kanyang financial document kapag sumasali siya sa bidding ng mga proyekto sa DPWH. Bukod pa umano ang panghihiram nito ng kanyang lisensya bilang kontraktor.
Giit ni Santos sa korte, isa lamang siyang kontraktor sa papel habang si Bryce Hernandez na ang mismong kumikilos sa konstruksyon. Isa ang umanigo sa flood control project sa Panhi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos sa naging proyekto ni Santos at Hernandez. Aga sa kabila ng pagtitigo ng state witness na si Sally Santos para sa korte, concerning ang kanyang kredibilidad dahil tilaan niya inililipat nito ang thesis sa iba at pinapalikit ang kanyang papel sa mga naturang issue. Yan munang update mula dito sa Sandigan Bayan sa Manila. Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagsagawa ng Oplan Bandilyo o public announcement ang Quezon City Police District. Ito'y kasunod ng mahigpit na implementasyon ng ordinansa sa Metro Manila. May report si Leia Ilagan. Nag-ikot ang mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD sa mga barangay para sa Oplan Bandilyo o public announcement. Ito'y may kaugnayan sa mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa sa lungsod. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nais nilang ipaalam sa mga komunidad sa Quezon City ang gagawing panghuhuli sa mga lumalabag sa city ordinances, gaya ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, pagbivideo kaya ng lampas alas 10 ng gabi, pagtambay sa labas ng bahay nang nakahubad o walang pang-itaas na damit, gayon din ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Paparatingin natin sa mga pag-ikot po ng mga patrollers at saka sa public address system ng mga barangay. I-announce po, ipi-play natin ito para ma-aware yung mga magulang. Sinabi pa ni Brigadier General Silvio na marami pa rin ang hindi nakakaalam ng mahigpit na implementasyon ng ordinansa, kaya't marami pa rin ang nakatambay sa labas ng bahay kahit na 10 oras ng gabi. Kasi nabibigla din yung magulang kagabi na hindi nila alam na lumabas pala yung mga anak kasama yung mga barkada. Kahapon, umabot sa halos 500 ang nahuli ng QCPD na lumabag sa city ordinances sa Quezon City. Sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. Para sa atin lahat po itong ginagawa natin sa katahimikan ng community, at para po lahat ay safe, matulog sa ating kanya-kanyang bahay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang tanggalin ang libo-libong litro ng krudo at ang mismong fuel tank na pinaglagyan nito sa isang residential lot sa Quezon City. Kasunod ito ng notice to comply na inilabas ng Bureau of Fire Protection sa may-ari. Makibalita tayo sa sitwasyon sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, saan dadalhin at ano yung gagawin sa krudo na makukuha mula dyan sa residential lot? Aga kinuha na ang laman ng diesel mula sa fuel tank na nasa residential lot dito sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Kinuha ito ng parehong fuel truck na nagsalin dito ng krudo. Ayon kay Attorney Manuel Ventura, ang abogado ng lot owner, plano ng may-ari at ng lessee na i-donate ang krudo sa mga bombero. Bandang alas 10 ng umaga ay dumating sa lugar ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Kinumpirma ni Senior Fire Officer 4 Gerald Ayon, commander ng Laging Handa Fire Station Substation, na naisilbi nila ang notice to comply sa may-ari at lessee ng lote. Agad namang umaksyon ang mga ito sa utos ng mga otoridad na tanggalin ang mga krudo at mismong tangke mula sa lugar. Okay, so far, so nakikita nyo naman po, nagko-comply na yung part ng may-ari. So ongoing yung suction ng diesel oil sa diesel tanker. So makikita nyo po sa likuran ko, nandiyan po, no. So after that, nasa likod na rin po yung yung mag-extract naman ng diesel tank mismo para maibsad na po yung pangamba ng mga tao rito.
Kasabay ng pagsasali ng crudo at fuel truck, tiniyak ng BFP na ligtas itong isinasagawa sa pamamagitan na rin ng pagbabantay at flushing sa mga tumutulong crudo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente, kabilang na ang isa sa mga complainant sa komunidad. Kampante na ongoing yung pag-unload ng fuel at saka to follow na tatanggalin na rin yung tangke. Gusto ko magpasalamat sa media, Asher, sa lahat po ng media na sumuporta kay Chairwoman Madig, sa DOE, sa Bureau of Fire, sa mga pulis, sa lahat-lahat po, sa neighbor. Sobrang masaya. At saka makakatulong na sa gabi. Sobrang masaya, lalo na sa inyo. Tsaka yung iba pang mga network pa. At saka yung si Barangay Kapitana at BFP. Lahat ng tumulong sa amin, salamat. Lalo na kayo. Na gabi-gabi na pupuyat dito. Thank you so much. Aga sa kasalukuyan ay tinatanggal na rin yung fuel tank mula dito sa residential lot at ito ay ituto papunta nga doon sa lugar na itinalaga nitong may-ari at lessee ng residential lot. Yan muna ang latest dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Opisyal na ring nagdeklara ng State of Energy Emergency sa Cagayan de Oro City. Inaprobahan ito ng 21st City Council sa isinagawang special session kahapon, April 7. Layunin ng deklarasyon na bigyan ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng agaran, maayos at koordinasyong mga hakbang upang matugunan ang mga panganib na dulot ng global energy shortage. Tinayak din ng konseho na sa pamamagitan ng pag-aproba, agad na makakabuo ang ehekutibong sangay ng isang emergency crisis plan upang masiguro ang pantay na pamamahagi ng pondo ng lungsod. Kabilang sa mga benepisyaryo ng deklarasyon ang mga transport groups, magsasaka, mangingisda, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents at iba pang sektor. Nitong nakalipas na linggo ay bumuo na ng Energy Crisis Committee si Mayor Rolando Uy upang talakayin ang mga hakbang sa pagtugon sa epekto ng krisis sa langis. Sa pagsisimula ng pamamahagi ng ayuda o cash relief assistance ng pamahalaan sa mga tricycle driver dahil sa epekto ng nararanasang krisis ng bansa. Sa Central Visayas, mahigit 15,000 mga driver ang inaasahang makatatanggap ng ayuda. Kumuha tayo ng update mula kay Gladys Tuabi live. Gladys, marami na ba yung nakakuha ng ayuda dyan sa Central Visayas? Maaga pa lang ay nakaantabay na nga ang mga tricycle drivers sa iba't ibang payout sites sa Central Visayas. At dito nga sa Cebu City, higit 400 mga driver na ang nakakuha ng tulong na ayuda mula sa pamahalaan. At sa kabuuan dito sa Central Visayas, sa kasalukuyan, lampas 50% na sa target ang nakakuha na ng cash relief assistance dahil anila maayos at naging mabilis lang ang proseso ng distribusyon. Bago mag-alas 6 kaninang umaga ay sinimulan na ng DSWD Field Office 7 ang pamamahagi ng 5,000 cash relief assistance sa mga kwalipikadong drivers sa Central Visayas. Sa tala ng ahensya, 15,766 beneficiaries ang target na mabigyan ng ayuda sa buong rehiyon. 16 ang nakatalagang payout sites sa rehiyon mula sa siyam na LGU sa Cebu at isa sa Bohol. Kabilang dito ang mga lungsod ng Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, Bugo, Karkar, Danao, Naga, Talisay at Toledo para sa probinsya ng Cebu at Tagbilaran City naman para sa probinsya ng Bohol. Paalala ng DSWD sa mga driver, dalhin ang original copy ng kanilang driver's license at isa pang photocopy nito para makuha ang naturang ayuda at siguraduhin lamang na tama ang pangalan at ang petsa ng kaarawan na nakasaad sa kanilang mga ID. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo.
Maraming salamat, Gladys Tuabi. Itinaas na ngayong araw sa 455 pesos ang arawan sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Bicol Region ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pagsapit naman ng Disyembre, muli itong itataas sa 480 pesos para sa second tranche ng wage increase. Ayon sa DOLE, ang Bicol Region ang huling rehiyon na kukumpleto sa wage adjustment cycle para sa 2025 to 2026. Hindi na tinuloy ni US President Donald Trump ang banta nitong matinding pag-atake sa Iran matapos na mamagitan ang Pakistan sa pangunguna ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif upang bigyan ng pagkakataon ang usapang pangkapayapaan. Pumayag si Trump na pansamantalang itigil sa loob ng 2 linggo ang pambobomba laban sa Iran bilang bahagi ng panukalang tigil putukan kapalit ng pagbubukas sa Strait of Hormuz para sa ligtas na pagdaan ng mga barko at supply ng langis. Samantala, naglabas din ng pahayag ang Iran bilang pagkumpirma sa naturang kasunduan. Tiniyak din ito na ititigil ang kanilang defense operation kung ihihinto na rin ang pag-atake sa kanila. Gagamitin naman ang 2 linggong tigil putukan upang ayusin ang kasunduan at maiwasan ang muling paglala ng tensyon. Tanging ang China at Russia ang bumoto ng hindi pabor sa resolusyon ng United Nations Security Council na may layong protektahan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Katwiran ng 2 bansa, hindi umano patas ang panukala sa Iran at posible umano ito magdulot ng paglala ng tensyon sa rehiyon. Samantala, iginiit ng Estados Unidos na mahalagang manatiling bukas ang nasabing ruta at magtulungan ng mga bansa para sa kalakalan at supply ng langis. Dahil kapwa permanenteng miyembro ng UN Security Council ang China at Russia, nabigong ipasa ang naturang resolusyon. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/273 please raise their hand. Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 na nagsasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.